Lumalala na ang galit ng taong bayan at ang kabataan. Baka ito na ang umpisa sa pagbagsak sa pamumuno o sa Administrasyong Marcos. Grabe na po, nagsilabasa na po ang mga kabataan sa kalsada. Hindi na po sila mapipigilan. Ang gagamitin nilang pera sa kanilang Christmas, sa kanilang party, sa kanilang bakasyon ay pera ng taong bayan. Hindi pwede na matapos ang administrasyon ito na hindi may pakulong si Martin Romualdez at si Saldico. Mapapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos. Pinipirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last 3 budget cycles. Mga Pilipino, kumisin na tayo sa katotohanan. Huwag na tayong magbigay-bigyan sa makakabis na salita ng politiko at mga congressman na nagpapahirap sa ating bansa. Sila ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino hanggang ngayon ay naghihirap dahil sa mga politiko mayroong sariling interes. Pag sila ang naupo at nanalo, wala silang inisip kung hindi paabayin ang tendino nila at nakawin ang pera ng taong bayan. Out ngayong araw na nandyan ang mga scholar ng bayan kung nasan ang masang api. Patuloy na mag-aalab ang apoy na siniklaban ngayong umaga hanggang dalhin. Hindi pwede na matapos ang administrasyon ito na hindi may pakulong si Martin Romualdez at si Saldico. Kami po ay nananawagan ni Mr. President Bongbong Marcos. Ano bang klaseng investigasyon ang kailangan ninyo? Hindi ba sinabi na ng Diskaya family? Hindi ba sinabi na ni Congressman Toby na sangkot sa pagnanakaw si Saldico pati si Martin Romualdez? Anong investigasyon ba ang kailangan? Ang taong bayan, hindi naniniwala Bongbong Marcos na may patutunguhan at may mapupuntahan ang investigasyon. Paano maniniwala ang taong bayan na may mapupuntahan ang investigasyon ito kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa nakawang sa gobyerno? Kaya ang taong bayan, Mr. President, patingan na tagapagsalita ng palasyo na si Claire Castro, kung ikaw ay sinungaling, huwag mong idamay ang taong Pilipino. Sinungaling! Piruin mo, saan ba nanggagaling ang fake news lipat sa tumangan ng Pangulong Bongbong Marcos? Kung sinabi niya sa kanyang zona na mahigit 5,500 ang flood control project na natapos, yan po ay sinabi ni BBM. Ngunit ang tanong ng taong bayan, Mr. President, saan mo nilagay ang 5,500 na project control dito sa bansa? Hindi kami maniniwala sa mga politiko at hindi kami maging sunod-sunuran sa mga congressman na walang ginawa kung hindi kainin ang pera ng taong bayan. Bongbong Marcos, mahiya ka naman. Martin Romualdez, mahiya ka naman. Pati ikaw, Saldico, mahiya kayo. Pati sa mga anak ng kontraktor at politikong kumakain sa pera ng taong bayan. Biruin mo kung gaano kawalang hiya ang mga anak ng politikong kurakot, pati anak ng mga kontraktor.
sila nahihiya mag-flex ng mga kayamanan nila. Pero ang mga kayamanan yan ay galing sa ating mga Pilipino. Tingnan nyo si Jela Alonte, pati si Claring ko, kumakain sa ibang bansa, nagkakahalaga ng 759,000. Samantala ang mga Pilipino, may mga bata na tutulog na walang makain, may mga Pilipino na lumulusong sa baha, habang ang mga politiko ay nagbaha. Mga kapitong Pilipino, lahat ng sangguniang kabataan, mga youth leader at taong mamamayan sa Pilipino, huwag na tayong magbingi-bingian, huwag tayong magbulag-bulagan, sapagkat napakatagal na niluloko lang tayo ng gobyerno ng Pilipinas. Tama na, Sobrena! Tama na ang nagawan! Tama na ang korupsyon! Mr. President, hindi nyo na po mabubulod ang Pilipino sapagkat ang mga Pilipino ay hindi po kumakaya mo. Marcos Magnanakaw! Marcos Magnanakaw! Marcos Magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Mga Pilipino, gumising na tayo sa katotohanan. Huwag na tayong magbigay-bigyan sa matatamis na salita ng politiko at mga congressman na nagpapahirap sa ating bansa. Sila ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino hanggang ngayon ay naghihirap dahil sa mga politiko mayroong sariling interes. Pag sila ang naupo at nanalo, wala silang inisip kung hindi paabayin ang tendino nila at nakawin ang pera ng taong bayan. Tama! Kaya mga kababayan, hindi tayo susuko hanggang hindi makukulong si Martin Romualdez, pati si Zaldico at iba pang mga congressman na sangkot sa nagawa sa gobyerno. Lalong-lalo na si Bongbong Marcos na siya ang ulo ng lahat ng buhaya na ito sa gobyerno. Nagpapaitulog sa mga nagawan dito sa gobyerno. Kung lalo pa walang hirap ang gobyerno ito sa ating mga Pilipino. Pinababoy nila tayo. Tayo ay ginagawa nilang basura sa bansa na parang wala lamang sa kanila. Pag sila tumatakbo sa eleksyon, lahat sila nangangako sa ating mga Pilipino. Pero pag sila ang naupo at nanalo, wala na silang pakialam sa ating mga Pilipino. At dahil dyan, thank you very much. Mabuhay ang Pilipino. Nag-open letter po ang PNP official at EEP official sa agarang pagbibitiw ni Martin Romualdez sa kanyang pwesto. Yan po ang inilabas ni Senador Bato de la Rosa na nag-open letter ang mga opisyal ng EEP and PNP para sa agarang pagbibitiw ni Romualdez. Matindi na po kasi talaga ang nangyayari sa bansa ngayon. Hindi na po yan mapipigilan ang galit ng taong bayan, lalong-lalo na ang mga kabataan ngayon, yung mga Gen Z ngayon. Grabe po, aktibo po sila sa mga protesta ngayon. Malabo na pong mapipigilan yan.